next case study natin ay ito naman, ang palitan ni Christian at saka ni Yusek Claire. At nagsimula ito sa pagtatanong ni Christian kung tanga ba or kasabwat or pareho ang Pangulo pagdating sa usapin ng flood control. Bakit? Ano yung context nun? Bakit niya tinatanong yun? Eh di ba kakabagyo pa lang, mababagalan naman tayo sa nangyayari sa flood control. Sa akin, may connection ang budget doon sa na experience natin na flooding. Di ba? Kasi nga malakas yung usapin ng flood control last time. Ngayon, nararanasan natin ang effect ng bagyo, di ba? Cancel yung mga klase. He's wondering, dahil chinampion ng presidente yung budget na yan, di ba? Sabi niya, inayos niya. Then kung merong anomalies dyan, I think every citizen can ask that question. Is that an insult? Is that an ad hominem? Or did he? I think we've asked that question several times already, but only in English. Is he competent or complicit? He must have known dahil presidente siya. Must have known kasi siya yung nag-budget. Nag-sign ng budget. Diba? And he doesn't sign the budget unless he's read it. And in this particular budget, they made a big deal out of the fact na inaral niya ng mabuti dahil nga madaming kritisismo na lumabas. So, yun ang take ko. So, si Christian ay nag-exercise ng? Yeah, that's free speech. Actually, valid naman talaga na tanungin ang mga Pilipino kung nag-agree ba kayo. Kasi ano pa bang ibang description ng pwede nyong sabihin sa ganitong sitwasyon? No? So maglalatag po ako. Kung naalala nyo, sumabog at na-trigger ang Pangulo tungkol sa flood control project noong 2025 SONA niya. Pero bago siya nagsona ng 2025, ay pinag-usapan natin ang 2025 budget. At na kung saan may 200 billion allocation for DPWH. Kaya mamaya, kayo yung sumagot mismo dun sa tanong ni Christian. Kung tanga lang ba? O kasabwat? O pareho? Gusto nyo in English para feeling nila mas respectful? Incompetent lang ba talaga ang Pangulo? Or complicit siya? Or pareho? No? Dahil tinanong na rin naman natin to talaga. Sige. So tingnan natin. Balikan natin yung kwento. 2025 budget, hindi pa napipirmahan ng Pangulo. In fact, sinabi ko na yan sa isang public hearing. That is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Diba? 200 billion insertion sa flood control. Sa DPWH budget. And civil society, nanawagan sa Pangulo, i-veto mo ang budget na yan. You can quickly Google po. Social Watch, Action for Economic Reforms, ang mga doktor natin. Another reason is, aside from the 200 billion insertion sa DPWH, zero ang budget ng PhilHealth noon. Kaya talagang binantayan yung 2025 budget na yan, And then, what was the reaction? Naging maingay po yan. Kaya ang Pangulo, sabi niya, pipirmahan niya dapat yung budget, sabi niya, mag-delay muna tayo, pag-aaralan namin. Mas maganda yung isang picture kama niya si Mina Pangandaman. Katabi niya si Secretary Bonoan ng DPWH. Di ba nag-photo op pa sila na parang busy sila, pinag-aaralan ang budget, supposedly. Pagkatapos ng 3 araw na supposedly ay pag-aaral nila, ay nag-veto ang presidente. At ang vinito niya ay nagkakahalaga ng 194 billion na item. Pero ito yung catch, Sa 194 billion items na binito ng presidente, 26 billion lang sa DPWH. At yung 168 billion ay sa unprogrammed appropriation. So, at this point, alam niyo na yung meaning nun, no? Diba? Kapag nag-veto ka sa unprogrammed, parang wala lang. Kasi? Unprogrammed siya. Hindi siya mai-implement unless may pera at may pondo yung unprogrammed. Di ba ang pino-point out nga natin dito, may 200 billion insertions ang mga congressman na nangyari sa BICAM, sa DPWH. Veto this budget, Mr. President.
Out of the 200 billion, ang binito lang niya ay 26 billion. So how can you, on that basis alone, can the president say na hindi niya alam itong mga na-insert na flood control projects sa budget ng DPWH? Yun yung gusto kong itanong po sa inyo. 'Di ba? Pwede ba niya sabihin hindi niya alam? Ano yung pinag-aralan nila dito ni Secretary Singson? In this photo na kinakausap niya, anong pinag-usapan nila? 'Di ba? Hindi niya tiningnan yung mga items na na-insert. So, anong tawag mo doon? I'm not falling for that. Kayo po ang sumagot. Ano ang tawag niyo doon? Sinabi na ng mga tao, that's the most corrupt budget. At hindi lang ako nagsabi nun. Sinabi ni Drilon, sinabi ni Ping Lacson. And then we said, veto the budget. Ni-review kunwari, 200 billion insertions. Vinito lang niya 26 billion. Naka-itemize yun. Sabi ni Auntie Claire, siya daw yung nanawagan eh. Misuse ng funds eh. So sabihin natin So, hindi daw siya pwede eh. So sabihin natin hindi siya complicit. So ano siya? Sagutin niyo please. Sagutin niyo po. Hindi ba tama naman yung tanong ni Christian? Sabi ni Claire, hindi siya, because he is the whistleblower himself, he could be neither. So mali yung tanong. Bakit? Yung ano Bakit siya leader? nga- Siya yung pumirma. Siya na nga. Siya yung nag-approve. Sa budget po, ang huli-huling pumipirma dyan ay yung presidente. But the president can always veto, lalo na kung hindi siya nag-a-agree. And in the whole budget process, umaalalay po dyan ng executive dahil ang budget ay kumakatawan sa ating development agenda. Kumbaga sinasabi ng Pangulo, ito yung ating economic direction. Ha? Magtanong kayo, ididepensahan ko to kaya umaattend ang mga cabinet secretary para ipaliwanag kung ano ba yung nilalaman ng budget. Holding hand process po yan. While the legislators make the decision, nandyan ang executive. Oh. Anong sasabihin nyo doon? Anong pinag-aralan nila ng 3 araw? Hindi lang nakita yon? Yan nga yung tinatanong ko eh. Diba? So yun yung context. Sabihin natin, sige nga, i-assume natin na hindi niya alam at hindi siya kasali dito sa mga issues ng flood control. At nag-whistleblower siya. Anong tawag doon? Natatakot akong tumingin sa'yo. Eh, yung pagiging whistleblower nga, pwedeng com strategy, na akong maghugas ng kamay. Because this will be big. Dahil pag binahana naman ng mga tao, tapos na-discover nila, uy, may flood control dito na pondahan, unahan ko na. That can also be a com strategy. Hindi ba? Pero ito po, para naman mas madagdagan pa ang init ng ulo nyo. Dahil Friday. Dahil Friday ngayon, intro na po ito kasi mamaya magdi-discuss tayo ng budget, diba? Ano ba yung gustong palabasin? Siya yung whistleblower, wala siyang kinalalaman sa flood control issues. Could not. Bakit nga mo ibubulgar, di ba? Bakit mo ibubulgar kung may kinalalaman ka? Pwede mo rin namang unahan. Unahan mo na. Uhugas kamay ka na. But, katulad ng pinakita ko sa inyo, diba? Kinall out na natin, sinabi na natin may 200 billion insertions, i-veto mo yan, hindi niya vinito. So, alam niya na may mga ganong items. Pero ito po, mas interesting. Naalala niyo, pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court ang unprogrammed appropriation at kung ito ay unconstitutional o hindi. And remember, in 2024, kinuha ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth, 60 billion plus 157 billion from PDIC. Sabi ng Supreme Court, nahahawa ko kay Senator Pia, hinihingal ako. Sabi sa Supreme Court, pakilabas nga yung mga saro na related na pinagkagastosan nyo nitong pondo na kinuha nyo sa PhilHealth at saka sa PDIC. Kasi supposedly, yan yung mga nakaabang na items, diba? At kung maalala nyo, nilipat nila doon yung mga big infrastructure projects natin. Ito yung mga
subway projects, itong mga rail, mga tulay na dinidescribe ng mga presidente. Ito na lang eh. Ito pa yung second evidence before I go to the Saro. Tingnan nyo yung speech ng presidente sa SONA niya nung 2024. Binanggit niya yung Panay Bridge sa SONA niya. Pinagyayabang niya yung flagship project niya. Pagtapos nung lumabas yung budget, nilagay sa unprogrammed yung flagship project niya. Pag nalagay sa unprogrammed, ano yung sabi natin? Hindi mapopondohan. So anong tawag mo dun? Kapag pinagyayabang mo sa SONA, yung flagship project mo, tapos hindi pala napopondohan ng kongreso mo, na supposedly alay mo. Anong tawag dun? Misinformed. O natutulog sa pansitan, no? What the heck is that? Mas magalang yun na pamamaraan sa pagsabi ng English version ng incompetent. Natutulog sa pansitan? That's a thing? So yun, no? Nasa unprogrammed yung kanyang mga pinagyayabang na flagship project sa kanyang SONA nung 2024. O, ito na, babalikan ko na yung Saro. Dito sa supposedly kinuhang pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Akala ko naman ang pinondohan nyo yung mga foreign assisted projects na large scale infrastructure project. Tingnan po natin. Ito yung quick analysis, no? Nababasa nyo ba? Malaki ba yung table? So ito yung quick estimate kasi marami tong Saro na to, maraming pages to. Nasa website po to ng Supreme Court kasi pinasubmit to sa DBM. Saan ginastos ang pondo na kinuha sa PhilHealth at saka PDIC? Ito po yung breakdown, no? Parang yung na-encode namin dito ay 253 billion pesos na pangpondo sa unprogrammed appropriation. At mahigit sa kalahati dyan, ang pinondohan ng ating PDIC at PhilHealth Fund ay napunta. Hulaan niyo kung saan? Sa DPWH. Hooray! 141.5 billion ang napunta sa DPWH. Sinundan ng Department of Transportation, 70 billion, Department of Health, 49 billion. Pero mahigit po, mahigit sa kalahati. Napunta sa DPWH. Di ba ito yung binawasan yung allocation ng DPWH? Ha? Di ba yung budget in response to the scandal, tinanggalan nila ng budget ng DPWH. So binawasan. Oh, never mind, just go. This is the Saro. Okay. This is the Saro I'm for the asking. PhilHealth and the PDIC. Okay? So mahigit sa kalahati ng pondo na kinuha mula sa PDIC at sa PhilHealth napunta sa DPWH. Pag bin-breakdown natin, ano yung mga items? So yung kanina breakdown yon per agency. Ito ay breakdown per Saro category. Ano yung pinagkagastosan? Dito po, 85% nung pera ng PDIC at PhilHealth ay napunta sa President's Priority Projects, 8-point agenda. At 29% lang ang napunta sa foreign assisted projects, yung mga loan na dapat ma-implement. Ito po ay hindi ko imbento, ito po ay galing sa mga datos na sinubmit ng DBM na pinasubmit ng Supreme Court dahil tinatanong nga ng Supreme Court, ano ba yung unprogrammed appropriations na yan? Ano yung ginastosan nyo? Diba? So 85% napunta sa President's Priority Projects. Ano yung laman ng President's Priority Project? Anong nakikita nyo? 48% ng President's Priority Project ay I can't see it. Flood control. Ayan. To, para mas malaki. 48% flood control systems, 42% road networks. Ito yata yung mga farm to my resort road. Buildings and public facilities, 5%. At equipment, 3%. Disaster rehabilitation, 1%. Ano pong masasabi nyo? Balikan natin yung tanong ni Christian sa usapin ng flood control. Valid po ba yung tanong ni Christian?
na sa kabila ng pag-expose ng Pangulo ay anong masasabi niyo sa Pangulo? Nagsabi siya na mahiya naman kayo, siya yung Pangulo ng Pilipinas, siya yung nag-a-approve ng budget, supposedly ni-review niya na to, sinubmit niya sa Kongreso, inask natin na i-veto niya dahil nga po corrupt, ni-review niya, pero sa kabila ng 200 billion insertion sa DPWH ay 29 billion lang yung binito niya. Kung totoong review niya yun, dapat nakita na niya yung convergence, mga flood control na ini-insert dyan sa DPWH. And then, sabi niya, wala siyang kinalalaman dito sa flood control. Eh nung kinuha nila yung pondo ng PhilHealth at PDIC, ano yung pinondohan nila? Prof. Dan, majority. Flood Saan control nga. napunta ang majority ng pondo ng PhilHealth at PDIC? Sa flood control. At ito yung tinatanong at nire-raise ko. Kung paano hindi to malalaman ng Pangulo, ang nagre-release ng SARO for this ay ang DBM Secretary, si Mina Pangandaman, ang pumirma ng mga SARO na to, na inappoint niya recently as CEO ng first and only Muslim bank natin. Dahil sabi ng presidente, bakit niya inappoint si Mina? Hindi pa naman daw nakakasuhan. Hindi pa nakakasuhan. Sa palagay niyo ba, i-release ni Mina at i-identify? Kasi ang mahaba ang listahan ng unprogrammed appropriation under the Marcos administration. At nung nakuha nila yung pondo ng PhilHealth at PDIC, ito yung pinrioritize nila. Sa palagay niyo ba ay hindi na konsulta ang Pangulo nung sinabi ni Mina Pangandaman na ganito natin i-allocate yung pondo ng PDIC at saka PhilHealth? Sabihin natin hindi kinonsulta ni Mina, si Mina lang ang may desisyon na to. Ano tawag mo sa presidente nun? Kung si Mina lang yung nagdesisyon nito. Which is their official, di ba? Kung si Mina lang ang nagdesisyon nito at hindi to alam ng presidente, ang tawag mo sa presidente? Pakisagot nga po. Diba? Kung hindi talaga alam ng presidente na pati yung SARO, na pati yung mga pondo na kinuha nila sa PhilHealth at PDIC ay majority na punta sa flood control, anong tawag niyo sa presidente? O, sabihin naman natin na ini-exercise niya yung kanyang pagiging presidente dahil siya ang leader. Diba? Accountable siya sa lahat ng desisyon, lalo na sa executive level. Sa executive function to nag-identify sa program, nag-identify ng priority, nag-identify ng pondo. Presidente yung nagdesisyon dito, flood control majority. Anong tawag mo? Ano naman ngayon ang tawag mo sa presidente? Pakisugot po sa comment section. Kasi baka masabihan na naman tayong mayabang Diba? Kayo na po ang mag-decide. We want facts. Ito yung nakita nating facts. Ito ang na-obserbahan ng taong bayan. At bilang taong bayan na may karapatang mamahayag at mag-demand na accountability sa gobyerno, ito ang nakikita natin. At bahagi po yan ng karapatan natin na mag-demand ng accountability. At ito po yung facts na nakikita natin. So, hindi dahil ang presidente ang nagsabi ng mahiya naman kayo, ay tatanggapin na lang natin yon na siya ang whistleblower ng sarili niyang gobyerno. Because the data, the facts say otherwise. Diba? Yon. No? Tingnan niyo po, i-encode niyo yung mga data na yan. Sa unang pagkakataon na-release, hinihintay pa nga natin yung 2025 parang hindi namin makita ni Zai sa Supreme Court website. Pero salamat po tayo sa Supreme Court at ni-request nila yan.